Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli na mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-12 ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-5 ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi na may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-5 ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Walang tao? Sabihin nyo nga po, "Salamat Poong Nazareno." Sana po sa oras na ito at sa puntong ito ng ating buhay ay masigit tayong makapagpasalamat kaysa ang magreklamo. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, magpasalamat ka naman. Marami sa ngayon ang talagang puspusan ng kanilang pagdarasal, lalo tigit yung mga nag-undergo ng kanilang exam, board, bar exam, o kung ano paman, at talagang labis-labis ang kanila pong paghingi o paglapit sa Diyos na sana makapasa sila, o yung iba naman po ay naghahanap na ng trabaho, sana matanggap na sila. Kung gusto mo talagang matanggap, pagsumikapan mo. Kung gusto nyo makapasa, pagsumikapan ninyong maipasa ang bawat exam. Mabait po ang Diyos at sobra-sobrang napakabait ng Diyos sa lahat
lahat sa atin. Walang pinipili, walang kinikilingan. Lahat ay pinakikinggan, lahat po ay binibiyayaan. Nagkakatalo-talo lang lagi sa ugali ng isang tao. Gaya ng minsan naririnig natin, minsan ibagay naman natin ang ating pag-iinarte. No? Ibinabagay din yan. Huwag masyadong choosy. Huwag masyadong mareklamo. Sa linggong ito, sa kwento o talinghaga na ibinigay sa atin ni Jesus, kung paano mas maintindihan ang paghahari ng Diyos. Pag tinanong ko naman kayo, kung gusto nyo bang pumasok ng langit, I'm sure lahat kayo sasagot ng, opo, gusto ko pong makarating sa langit. Kung gusto natin makarating sa langit, kailangan nating magtrabaho. Dahil ang langit, hindi yan swerte-swertihan lang. Hindi po yan bunutan ng pangalan at dahil swerte ka, ikaw ang makakapasok sa langit. Ang nakakarating sa langit ay yung mga tumugon sa tawag ng Diyos o yung imbitasyon ng Diyos na magtrabaho. Kasi kung tutuusin po, itong talinghaga ng may-ari ng ubasan, siya na yung may-ari, siya pa ang lumabas, siya pa ang naghanap ng mga taong pwedeng mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho para sa kaharian. Siya na yung may-ari, siya pa yung lumapin, siya pa yung nag-aalok, siya pa yung nakikiusap. Pumunta rin kayo doon sa aking ubasan at magtrabaho. At pagkatapos niyan, bibigyan ko kayo ng karampatang upa. Yun yung reward. No? Na pagkatapos ng bawat trabaho, ito na ang makukuha ninyo. At ang Diyos po, tandaan natin mabuti, tapat sa kanyang pangako. Anumang salita na binibitawan ng Diyos, kanya itong tutuparin, kanya itong ibibigay sa kanya pong nakakausap. Okay po ba tayo doon? Malinaw po? Ito po, no, sabi nga, talinghaga, no, para mas maintindihan ang paghahari ng Diyos. Gusto ng Diyos, makarating tayo sa langit. Para makarating doon, dadaan tayo sa proseso, kailangan mong magtrabaho. Paanong pagtatrabaho ba ang kailangan? Maging mabuti, maging tapat ka sa kung anumang responsibilidad na ibinigay o iniaatang sa iyo. Kung ikaw ay binigyan ng responsibilidad, maging asawa, panindigan mo, gawin mo ng tama, ng may katapatan. Kung ikaw ay naging isang anak, gawin mo na maging mabuting anak sa iyong mga magulang. Maging mabuting mamamayan, hindi mandaraya, hindi nanloloko ng kapwa. Yan ang uri ng pagtatrabaho na inaasahan sa atin para mas makatulong tayong maghari ang kaharian ng Diyos. Yung madama man lang natin na ito ang langit. Nasa langit na tayo. Di ba po masarap kapag sa loob lang, kahit sa loob lang ng pamilya, no? Kung mayroong pagtutulungan, kung mayroong pagmamahalan, di ba nararamdaman natin yung langit? At talagang gusto natin manatili doon dahil masarap sa pakiramdam. Pero kung paiiralin natin ang inggitan, paiiralin ng pride, kayabangan, pagmamataas, wala. Walang langit tayong mararanasan yan. Pangalawang punto po, no, na sana, kung sakaling tayo po, kasi dito sa Ebanghelyo, nagkaroon na ng pagkakataon, lumalapit na yung oportunidad sa mga tao. Itong mga taong ito na sabi nga, walang gustong magbigay ng trabaho. Tatayo-tayo lang sila. Yung iba maghapon ng tatayo-tayo. Pues, ito na yung pagkakataon. Ito na yung biyaya na ibinibigay sa iyo. Kung sakali na ikaw po ito, tayo ito sa ganitong sitwasyon,
binigyan ka na ng pagkakataon, huwag mo nang sayangin. Kung sa literal na pangungusap, kung ikaw ay may trabaho na, pangalagaan mo. Kung ikaw ay may trabaho na, mahalin mo ang iyong trabaho dahil yan ang biyaya ng Diyos na ibinigay sa iyo bilang tugon sa dasal mo na sana umayos ang buhay. Sana mas maging maginhawa ang buhay para maging langit ang aming pagsasama. Isang po kasi nakakalungkot, no? Matapos kayong maglulumuhod dito sa simbahan, mag-uumiyak sa Nazareno, ilang beses kang nagnobina, magkatrabaho lang, pero nung nagkatrabaho, pinabayaan, nung nagkatrabaho, puro reklamo naman. Isang sa umpisa pa lang, alam naman, no? Kapag nag-a-apply ka ng trabaho, no? Sa umpisa pa lang, dinidiscuss na sa iyo kung ano ang mga benefits. Kung ano ang sweldo, okay na yan eh. Malinaw naman sa iyo eh. Nagkasundo naman. Pumayag ka. Na pagkatapos 1 buwan, 3 buwan, 1 taon, reklamo na ng reklamo, imbis na magpasalamat dahil may trabaho, reklamo ng reklamo. So ano ngayon? Sabihin na natin sa Nazareno, bawian ka na. Tanggalan ka na ng trabaho. Marami ang naghahanap ng trabaho dyan. Kung hindi ka na talaga masaya, umalis ka. Magpaalam ka ng maayos. Huwag mong sisirain yung reputasyon o yung dignidad at lalo tigit, huwag mong sisirain yung pagtitiwala na ibinigay sa iyo. At umaasa din sila na ibibigay mo din yung inaasahan nilang ibibigay mo kapalit ng iyong pinagtatrabahuhan. Sana po sa pagbabalik ng karamihan sa inyo bukas, Lunes, babalik na naman kayo sa inyong mga trabaho. Sana po magkaroon ng panibago ding pananaw sa buhay, pag-iisip, na Lunes, sana naman maramdaman sa inyo ang saya, yung excitement na salamat at may trabaho tayo. Ibig sabihin, sa darating na katapusan, may sahod na naman. So yung kakapasok lang, nakabugnot na naman ng muka. Kakapasok lang, reklamo na naman. Kaya tuloy buong opisina, buong department, parang anong klaseng ambience to? Parang impyerno ba ito o langit? So nasa sa inyo po, no? Yung disposition mo, at sana matuto ka ring maging masaya sa kung anong meron ang iba na natatanggap din nila mula sa Diyos. Amen?